Isang mapagpalang araw po sa atin lahat. The Analyzer lang po at magbibigay po ng mga nangyayaring problema rito sa baybayin ng Sapa, na kung saan lumilitaw po sa ginagawa kong RCA na dahil sa Sapa na naagnas o na-erode yung gilid ng lupa niya, ay ito po ang isang napakalaki sanhi ng pagbaha. Kasi alam naman natin ang Sapa ay hindi naman po na kaluwangan, hindi katulad po ng ilog. So since na hindi yung kaluwangan, pagka maraming tubig galing dun sa taas, dun sa paanan ng Sierra Madre, yung bulusok po ng tubig dyan napakabilis, yung tinatawag na water velocity, na dati nung araw ay hindi naman nangyayari. Bakit? Kasi nung araw na yon, nung araw mga 70s hanggang 80s, wala pa yung mga nag-illegal quarrying, merong illegal logging, pero hindi pa masyado. Tapos po yung mga kaingero, ito yung kanilang effect sa ginagawa nila ng mga ilang tao lang dyan sa paanan ng Sierra Madre. Ito po yung nangyayari. So since na hindi na mapigilan ng tubig dun sa taas, gawa nga ng nagkaingin, illegal quarrying, nagputol ng mga kahoy, halos lahat ng kahoy, pati mangga, pati mga matatandang puno ay pinagpapatay. So ang tubig na bubulusok dito sa kasapaan ay sobrang ng dami, hindi na ma-absorb ng mga kapunuan dahil wala na yung mga punuan. Tapos po ang tubig doon sa taas, gumagawa sila ng kanya-kanyang saluйsoy kasi nga po malaya na sila makadaan eh. Dati pagbaba ng tubig doon sa bundok, sabog. Hindi po katulad ngayon na sobrang dami ng tubig na bumababa dito sa ating kasapaan. Kaya tuloy ang nangyayari, ang dating sapa na 3 meters lang, isipin nyo, mula dito hanggang doon parang ilog na rin ito pag lumalaki. Na hindi ito nangyari nung araw na kay bata pa, kasi dito po ako naliligo kasama ng mga kalabaw namin eh. Dati may layong kami rito na lagpas tao at ang daming isda pa. At isa pa, pakasarap ng buhay noon. Gumilid-gilid ka lang, dadakot ka na ng mga hipon, mga talangka. Pero ngayon wala na po. Ni Butete nga po, wala na sa Sapa eh. Isa pa eh, umiinit na nga yung mundo, lumadagdag pa itong mga kagagawa natin tao. So ang problema natin sa tao eh, hanggat hindi po natin napipix yung paanan ng Sierra Madre na yan, eh hindi po mapipigil ang pagbaha. Kasi kung titignan naman natin yung pong dam sa Bustos Dam, at meron din naman pong dam sa Ipo Dam, at meron din dam na sinasabi Angat Dam, yung pinakamalaking dam. Pero since na napipreserve yung mga puno doon na lang gumagalaw, kahit umulan na napagkalakas-lakas, hindi sila umaapaw. Bakit? Kasi since na lang gumagalaw ang kagubatan doon at bawal naman talaga, walang pong bukot-kot na lupa doon sa kanilang mga waterways. So yung gilid po ng bundok doon sa bandang hilltop, mabababa pa ito kung titignan, talagang talatalampas na pagkatataas, pero siksik sa mga puno ang gilid, alam bawas. Kaya ang main cause talaga ng problemang ito ay yung illegal activities na nangyayari doon sa paanan ng Sierra Madre. Yan po ay ang illegal quarrying, ang illegal logging, yung nag-uuling po yan, yung tropa na mag-uuling. Tapos po ay yung mga kaingero. Dito pa lang ho sa Sapa.
At meron pa pong nangyayari sa Kailogan at ibang topic po yun at aking pupuntahan isang araw. Ito sapa po lang ito eh. Ngayon lang po ako nababa uli eh. Dati ang sapa namin 3 meters nga lang eh. Ngayon oh. Tsaka hindi siya hindi siya lumilinaw. Hanggang ngayon malabo pa. Eh ilang araw nang hindi na ulan pero malabo pa siya. Ibig sabihin, may continuous na nagaganap doon sa hulo ng sapa na ito, kung saan ang hulo po nito ay yung paanan ng Sierra Madre na kung saan marami dong mga illegal nga po. So kawawa yung mga mangingisda dito, wala na silang mahuli. Kaya po ang nangyayari, dinadivert nila sa labong ang trabaho nila para mabuhay. Dinadivert, since na nawala na yung mga kahoy-kahoy dito, labog naman po ang inaatupag. So nawala na po yung mga kawayan kasi nga po bawal na bawal kuhanan ng labong ang kawayan. At puputulin ko muna yung aking pagbablog at medyo mainit na. Salamat po.